Noong katapusan ng linggo, nabigyan ako ng pagkakataong bisitahin ang ating tropa sa Operasyon Matinding Put. Nandun kami mismo o mas tama, nasa Centicom kami noong Sabado ng halos kalahating araw. Para sa operasyonal na seguridad, hindi pa pangalanan ang mga lokasyon at base para hindi maging target ang mga tropa. Sapat nang sabihing isang karangalan ang biyaheng iyon. Nabigyan ako ng pagkakataon na makita ng malapitan ang pinakamahusay sa Amerika. Nakita ko ang mga mandirigma, isang kapatiran ng mga lalaki at babae. Lahat ay mandirigma, mula sa aktibo, guardiya at reserba na nagkakaisa dahil sa pagmamahalan, isang layunin at dedikasyon sa kanilang misyon. Nakita ko ang kakayahan. Nakita ko ang isang sundalong private first class na may kumpiyansang tinataya ang daraanan ng kalabang misil. Sa isang silid na puno ng mga opisyal, lahat ay alerto at nakatutok. 2 kalabang misil ang napabagsak. Nakausap ko ang mga piloto ng hukbong himpapawid at hukbong dagat mismo sa runway, kung saan araw-araw sila nagbubumba sa Iran at nagpapabagsak ng drone para protektahan ang kanilang base. Marami sa kanila ay kamakailan nang gumalik mula sa himpapawid ng Iran at ng kabisera nitong Tehran. Nagsuot ako ng headset at kinausap ang mga tripulante sa cockpit na laging handang kumilos araw-araw. Nakita ko ang pagiging malihin ng mga Amerikano. Nakilala ko ang batang opisyal ng hukbong katihan na nakaimbento ng paraan para mapatigil ang mga kalabang misil habang gumagalaw na nagligtas ng maraming buhay. Kinumpirma ng komandante na nagbunyi at nagpalakpakan ang sentrong operasyong taktikal nang unang magtagumpay ang kanyang bagong paraan. Nakilala ko ang Air Force Intelligence Analyst na mas mabilis magpino ng mga target kaysa mag-adapt ang kalaban. Binigay ko ang calling card ko sa kanya at hiniling kong ipaalam sa akin ang totoong sitwasyon. Nagawa ko ring gawin ang eksaktong parehong bagay sa boss niya, isang retiradong koronel na may pusong kasing laki ng Texas at isang maayos na bigote na akmang-akma sa kanyang misyon. Nasaksihan ko kung gaano ito nakamamatay. Nakilala ko ang batang piloto habang lumalamig na sa runway sa paglubog ng araw. Nang tanungin ko kung anong kailangan nila, numiti siya at sabi, "Mas maraming bomba, sir, at mas malalaking bomba." Tutugunan namin ang kanyang hiling. Nakilala ko ang target team ng hukbong katihan na nagpatumba sa ipinagmamalaki ng hukbong dagat ng Iran na ang kanilang pwesto nila sa labanan ay puno ng mga larawan ng mga barko ng kalabang pinalubog. At nasaksihan ko ang matinding pagkaapurahan. Pagkalapag namin, may isa pang C-17 na lumapag makalipas ang ilang minuto. Pagkalipas ng 30 segundo, matapos huminto ang eroplano, agad dumating ang team at sinimulang ibaba ang kargamento. Bilis na pangjigiman. Mula sa bawat lalaki at babae sa lupa, impapawid, runway at operasyon, narinig ko, gusto naming mas mapabilis ang lahat, mas mataas na operational tempo, bilis na pangdigmaan. Ang pakiramdam ay kabaligtaran ng mga unit na hindi umiikot taon-taon sa mga digmaan sa Iraq at Afghanistan, na pamilyar na tayo. Sa mga digmaang iyon, lahat ay umiikot sa susunod na rotation. Hindi mo alam kailan matatapos ang misyon o eksaktong ano ang misyon, taon-taon. Hindi ganun sa Epic Fury. Nakita ko ang matinding pag-aapurahan na tapusin ang trabaho at matiyak ang tagumpay ng misyon na hindi iniisip ang susunod na rotation. Basta gumalaw ng mabilis hanggat maari para manalo. Nagkaroon ako ng pagkakataon na inspeksyonin ng tropa na masaksihan mismo ang alam na nating totoo. Nakausap ko lahat ng ranggo at serbisyo pero wala sa kanilang alam na darating kami. Walang ensayo o script, minsan naglalakad-lakad lang kami. Ang nasaksihan ko ay motibasyon, puro focus sa misyon. Ito ang Amerikanong mandirigma na walang limitasyon. Ito ang espiritu ng Amerikanong mandirigma na lumalabas kapag may malinaw na misyon laban sa matatag na kalaban. Isang pinuno ng grupo na kasama naming luwipad ang nagbuod ng sitwasyon. Sinabi niya, "Magulo at mahirap ang mga nakaraang linggo, sir, pero malaking karangalan para sa akin na matawag. Matagal nang dapat nangyari ang laban na ito. Harapin natin ito para sa mga anak natin. Hindi pwedeng ipasa sa hinaharap. Pakisabi ang pasasalamat namin sa Pangulo." Madalas ko na itong narinig, tinanong ko bawat kabataang Amerikano, ano ang kailangan mo? At walang nagsabi ng mas magagandang kagamitan, walang nagsabi ng mas komportableng pamumuhay, walang nagsabi ng pauwiin mo na ako.
Siyempre, sa huli, gusto nating lahat ng mga bagay na yon gusto rin nila. Ang sabi sa akin ng mga Amerikanong ito, bata o matanda, opisyal o sundalo, lalaki o babae, itim o puti, tapusin ang misyon. Bigyan pa kami ng mas maraming at mas malalaking bomba, mas maraming target, at hayaang tapusin namin ito. Kanina umaga, napansin ni Admiral Cooper yung 3,000. Tatlong kapitan ng Air Force na tinamaan ng friendly fire ng Kuwait sa simula ng labanan ilang linggo nang nakalipas ay nanatili sa lugar ng operasyon. Lahat sila ay nagbagsak ng mga bomba sa tira kagabi. Araw-araw, hinaharap ng mga lalaki at babae ang banta ng Iran na may mga missile at drone at alam nila ang magiging mundo kung ang Iran ang may pinakadelikadong mga sandata sa mundo. Isang sandatang nuklear, gaya ng paulit-ulit na sinabi ni Pangulong Trump sa mga nakaraang taon at sa administrasyong ito. Hindi maaaring magkaroon ng bombang nuklear ang Iran at hindi sila magkakaroon nito. Layunin ng mga tropang ito na tapusin ang laban para sa kanilang mga anak at apo. Ito ay tungkol sa kasaysayan at pamana. Mahalaga ang tagumpay at dahil sa panggulong ito at sa mga Amerikanong ito, mas malapit na tayo kaysa dati sa tagumpay. Ginagawa ni Pangulong Trump ang mga hindi nagawang aksyon ng ibang pangulo dahil kulang sila sa tapang. Ang mga nauna ay puro salita. Siya ay puro aksyon. Sa larangan ng labanan, dahil sa kalayaang ibinigay sa amin ng Pangulo, lalong lumalakas ang firepower ng Amerika habang ang sa Iran ay humihina. Parami ng parami ang ating mga opsyon at sila naman ay pabawas ng pabawas. Sa loob lang ng isang buwan lang, sa wakas ay naitakda na natin ang lahat ng mga patakaran. Ang mga susunod na araw ay critical. Alam ito ng Iran at halos wala silang magawa sa militar. Oo, magbapakawala pa rin sila ng ilang misil. Babagsakin natin ang mga iyon. Mahalagang banggitin na, sa nakalipas na 24 na oras, pinakamababa ang bilang ng mga misil at drone ng kalaban na pinakawala ng Iran. Mamtatatago sila sa ilalim ng lupa, pero matatagpuan pa rin natin sila. Kamakailan, winasak namin ang isa pa nilang command bunker, kaya napilitang tumakas ang mga leader nila na walang tubig, kuryente, oksihenyo at command at control. Humihina na ang tiwala nila sa kanilang mga kuweba. Mula sa intelihensya ng CENTCOM ang pinakabagong impormasyon. Malino na pinahihina ng ating mga pag-atake ang moral ng sandataang lakas ng Iran, nagdudulot ng malawakang pagdeserter, kakulangan ng mahahalagang tauhan at pagkabigo sa mga nakatataas na pinuno. Kagabi, nagsagawa tayo ng 200 dynamic na pag-atake kung saan ang piloto ay tumatanggap ng bagong target habang nasa airbase sa real-time na impormasyon gaya ng bagong launcher, lokasyon o formasyon ng tropa. Ang dynamic na target ay yung nababago habang nasa ere ka dahil sa mas pinahusay na intelihensya. 200 dynamic na pag-atake lang yun, hiwalay pa sa mga naiplanong target. Ito yung video na ipinost ng Pangulo kagabi. Diaz Fahan, imbaka ng bala na tinamaan ng mga bombardero ng Ziwer. Kita mo, hindi mo talaga makikita ang marami sa mga video na yan. Kasi paalala lang, pinutol pa rin ng Iran ang internet para sa 99.9% ng kanilang populasyon. Kung magiging matalino ang Iran, makikipagkasundo sila. Hindi nagbabluff o umaatras si Pangulong Trump. Pwede mong tanungin si Khamenei tungkol dyan. Dapat alam na ito ng bagong rehime ng Iran, lalo na't nagkaroon ng pagbabago, kaya dapat mas matalino na sila kaysa sa nauna. Makikipagkasundo si Pangulong Trump. Handa siya at alam na nila ang mga kondisyon ng kasunduan. Kung hindi handa ang Iran, magpapatuloy ang kagawaran ng digmaan ng Estados Unidos ng mas matindi pa. Habang nandito ako ngayong umaga sa press room, naalala ko ang mga grupong nakasama ko nitong weekend. Ang mga piloto, taga-logistics, intelligence analyst, taga-pili ng target, responsable sa suporta, crew ng eroplano, tagapagtanggol ng impapawid, seguridad ng base at maintenance crew. Naglakad kami sa dapitapon, dama ang lamig at hangin sa flight line. Naway ingatan sila ng Diyos, protektahan sila araw-araw at gabi-gabi. Nawa ibalutin sila ng makapangyarihan at walang hanggang mga bisig ng kanyang pagkalinga, protektahan at bigyan ng kapayapaan. Sa ngalan ni Jesucristo, Amen. Ginoong Panggulo, kayo na po ang magsalita. Salamat kalihim, magandang araw at salamat sa pagdalo habang nagpapatuloy ang operasyon. Nagpapasalamat ako sa serbisyo at dedikasyon ng 2,800,000 miyembro ng ating pinagsamang puwersa. Lahat ay nakatuon sa isang mas mataas na layunin.
diariamente aqueles em missão. o naghahanda para sa mga pambobomba. Ang iba ay nilalagay ang sarili sa panganib, kaya malaki ang utang na loob natin sa kanila. Lalo akong nagpapasalamat sa ating mga nasawi na nag-alay ng kanilang buhay bilang pinakamataas na sakripisyo. Di natin malilimutan ang kanilang tapang at determinasyong gumawa ng isang bagay na mas dakila kaysa sa kanilang sarili. Araw-araw, pinapatunayan natin na karapat-dapat tayo sa ibinigay nila ngayon umaga. Ibinabahagi ko na kahapon, ang pinagsamang puwersa ay lumahok sa libing ni Coronel Clarence Emil Bad. Si Anderson, na pumanaw noong Mayo 2024 sa edad na 102 ay inilibing kahapon sa sementeryo ng Albuquerque. Sa Arlington, sa tabi ng kanyang asawang 70 taon na niyang kasama si Eleanor na ikinasal noong Pebrero 23, 1945. Pumanaw siya noong 2015 sa edad na 72. Si Bud, isang alamat ng Air Force at ng pandaigdigang abyasyon, ay binigyan ng flyover ng F-30 at 5 P-51 Mustang. Isa siya sa mga pinaka-prolifikong ace ng ikalawang digmaang pandaigdig at ang P-51 pilotong may pinakamaraming tagumpay na may 16 na pabagsak at isang kapat habang naglilingkod. Mula 1,942 hanggang 1,972 ang huling misyon niya sa labanan ay bilang piloto ng F-105 Thunder Chiefs sa Hilagang Vietnam. Para sa sinumang nagkaroon ng pagkakataong makilala si Coronel Anderson, alam nila kung gaano siya ka-espesyal. Totoo ito para sa bawat isa sa atin at sa mga veterano ng ikalawang digmaang pandaigdig na unti-unting nababawasan araw-araw. Sila ang pinakadakilang henerasyon at nagbibigay ng kamangha-manghang halimbawa sa Operasyon Furia Epica. Coronel Anderson, nakikiramay kami sa iyong pagkawala at naalala ang iyong ngiti bago ka umalis para gampanan ang tungkulin sa ating bansa. Ngayon, isang operasyonal na pag-update. Ang ating pinagsamang puwersa ay nakatuon sa mga layuning militar habang pinahihina at winawasak ang kakayahan ng Iran na magpalawak ng kapangyarihan at magbanta sa katatagan sa labas ng kanilang mga hangganan. Patuloy na winawasak ng pinagsamang puwersa ang kakayahan ng Iran sa misil at drone. Patuloy kaming nakatuon sa pagneutralisa ng mga kadena ng lohistika at supply ng mga programang ito. Ito ay nananatiling isang pinagsamang pagsisikap na isinasagawa 24 na oras bawat araw mula sa himpapawid, lupa, dagat, kalawakan at cyberspace. Ang mga long-range bomber ng Suriryo ay nakikipag-ugnayan sa mga fighter jet ng pinagsamang puwersa na naglulunsad mula sa base sa rehiyon at sa mainland. Patuloy na jipapalawak ng kapangyarihan mula sa dagat ang mga fighter jet at mandaragat ng hukbong dagat. At ang mga unit ng artilleriya ng hukbo at ng mga marines ay nagsasagawa ng mga long-range precision strike sa teritoryo ng kalaban laban sa mga high-value target. Samantala, ang ating tropa mula sa hukbo at hukbong himpapawid ay patuloy na mapagmatyag at pinoprotektahan ang ating mga puwersa at kaalyado sa pag-intercept ng missile at drone. Sama-sama, isinasagawa natin ang mga precision strike laban sa mga sentro ng produksyon, mga imbakan ng bahagi at mga pasilidad ng pananaliksik sa teritoryo ng Iran. At sa loob ng nakaraang 30 araw, nagawa nating tamaan ang mahigit 11,000 na mga target. Dahil sa pagtaas ng ating panghingibabaw sa impapawid, matagumpay nating nasimula ng mga unang misyon sa lupa gamit ang B-52. Iyon ang nagbigay daan at nagbibigay daan pa rin, gaya ng nasabi na namin, para patuloy nating mapangibabawan ang kaaway. At gaya ng nabanggit ng kalihim, mas lalo tayong nakakapag-focus ngayon sa mga dynamic na target, tinutugunan ang mga gumagalaw na target sa paligid ng larangan ng labanan. Tuloy pa rin ang operasyon kontra sa mga pabrika ng missile, drone at pandagat ng Iran habang pinananatili ang multi-domain na presyon. Pangalawa, sa hukbong dagat, pinananatili natin ang ating dominansya sa hukbong dagat ng Iran. Tinututukan natin ang pagneutralisa ng kanilang kakayahan sa mina at mga asset na pandagat at kamakailan lang ay nagdagdag tayo ng helikopter at suporta mula sa himpapawid sa operasyon sa dagat. Patuloy na tinutukoy at tinutugunan ng CENTCOM ang mga imbakan at lugar ng pag-iimbak. At muli naming nakuha mahigit 150 barko, kabilang na ang lahat ng frigate ng klase Diamantina. At sa ikatlong punto, patuloy naming isinusulong ang kampanya laban sa kanilang industriyang pangdepensa sa malaking saklaw. Kasama rito ang mga pabrika, bodega,
laboratorio ng pananaliksik at pagdevelop ng sandatang nuklear, pati infrastrukturang kailangan para maibalik ng Iran ang kakayahan nilang makipaglaban. Nais kong ipagpatuloy ang aking paksa at bigyan diin ang kahangahangang ambag ng mga Amerikano sa ating pinagsanib na puwersa. Ngayon, nais kong pag-usapan ang ibang uri ng harapan. Isang linya na walang bunker o mga pwestong bantay, pero mahalaga rin sa seguridad ng ating bansa, ang ating mga pambansang linya ng asemblya. Ngayon, binibigyan pugay ko ang mga Amerikano na nasa unahan ng kapangyarihang pandigma ng bansa. Ang mga gumagawa ng ating mga armas sa ating industrial na base ng depensa. Ngunit higit pa roon sa loob ng ating pambansang industrial na base sa bawat opsyon ng militar. Hindi namin magagampanan ang aming tungkulin kung wala ang mga lalaki at babae mula sa buong bansa na pumapasok araw-araw anumang oras sa mga linya ng produksyon, mga pagawaan o mga laboratorio. Sa pagbuo ng mga kakayahang kailangan upang maipamalas ang lakas ng militar ng Amerika sa oras at lugar na ating pipiliin, ang mga magigiting na Amerikano na nakasama ko sa pribadong sektor ang siyang pangunahing lakas ng ating kapangyarihang pandigma. Sila ay mga operator ng high-tech na CNC machines na ginagawang eksaktong mga pyesa ang metal. Sila rin ay mga tagapag-assemble na maingat na kumukuha ng mga pyesa at ginagawang mga guidance system, mga munisyon, mga rocket motor, mga jet o mga submarino. O mga quality assurance technician na tinitiyak na gagana ang armas sa tuwing hiilahin ng mandirigma ang gatilyo. Maaring mahirap at matrabaho ang ganitong trabaho. Hindi ito isang tahimik na opisina na may mesa at mga papel at wala namang masama doon. Pero ganyan mismo ang gusto ng grupong ito ng mga Amerikano. Alam ko, nakita ko mismo sa aking mga mata at itinuturing kong karangalan ang regalong ito. Maingay, delikado at mabigat ang trabahong ito na nangangailangan ng ganap na focus sa loob ng maraming oras at buong dedikasyon para magawa ito ng tama sa bawat pagkakataon. Hands-on ang trabahong ito at ang isang pagkakamali o paglihis lang ay maaari maglagay sa buhay ng isang Amerikano sa panganib. Isang maling pagkakalagay ng kawad, isang palyadong hinang o isang sensor na hindi maayos ang pagkakakalibrate ay maaring maging kaiban sa pagitan ng tagumpay at kabiguan ng misyon. Ang pagkakaiba ay nasusukat sa buhay ng ating mga anak na ipinapadala natin sa digmaan at larangan. Nagtitiwala tayo at inilalagak ang tiwala sa mga dakilang Amerikano. Hindi lang dahil sa kanilang kakayahan sa paggawa, kundi pati sa makabago, malikaing isipan at diwang mapangnegosyo. Mula sa mga taong gumagawa ng pambihirang kakayahan hanggang sa maliliit na paggawaan ng pamilya na nakakalat sa buong bansang ito. Sila ang pinagmulan at sentro ng kakayahang makipaglaban ng Estados Unidos. Tayo ang nagbubuklod, laging nagpapabuti at patuloy na natututo. May mga halimbawa nito sa kasaysayan at kasalukuyan. Kasama na rito ang paggawa ng mga bagay tulad ng Stealth Fighter F-100 at 17 Stealth Bomber B-2 na ginagawang hindi matukoy ng kalaban ng ating kakayahan sa labanan hanggang sa kasalukuyang B-21 at F-47. Isa itong trabaho na katulad ng ginagawa sa mga shipyard sa silangang baybayin at hilagang silangan ng Estados Unidos kung saan ginagawa ang mga Amerikanong nuclear submarino. Nagpapahintulot ito na magpatrolya tayo kahit saan at kailan natin gusto sa buong mundo. Itong mga inovator, manggagawa at kahangahangang Amerikano, hindi sila binibigyan ng parehong karangalan gaya ng piloto ng fighter jet na bumabalik sa karyer sa gabi o artilyero na nagpapaputok mula sa malayo. At gayon pa man, pumapasok sila araw-araw at kung wala sila, hindi natin magagawa ang trabahong iniata sa atin. 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo. Sila ang gumagawa ng kasangkapan na kailangan natin sa trabaho. Kasanayan, dedikasyon, pagmamahal sa bayan at pagsusumikap. Ipinapasok sa bawat piraso ng kakayahan sa labanan at kagamitan, makikita at mararamdaman ito sa harap ng labanan. Tulad ng nabanggit ng kalihim tungkol sa mga kabataang nag-a-assemble ng bomba, sa disyerto na nakilala niya, makikita mo, mararamdaman mo at totoo ito. At kami ay lubos na nagpapasalamat. Kaya ang mga manggagawang Amerikano dyan, maging sa loob ng ating depensang industrial na base at sa international na basing industrial,
Nagpapasalamat ako sa ngalan ng pinagsamang puwersa. Dala namin ang armas na gawa ninyo. Umaasa kami sa mga sistemang likaan ninyo. At ang distansya sa pagitan ng pabrika, linya ng paggawa at linya ng harapan ay napakaikli. Salamat, ipagpatuloy ninyo yan. At sa mga kalaban natin dyan, paalala ko lang na mag-ingat kayo. Sa tulong ng manggagawang Amerikano, patuloy tayong sumusulong sa ating mga layuning militar. Ako at ang kalihim ay patuloy na lubos na pinararanghalan sa diwa, tibay, dedikasyon at determinasyon ng ating pinagsamang puwersa na binubuo ng 2,800,000 miyembro. Gusto kong pasalamatan ang ating puwersa at pamilya nila at alalahanin ang mga nasawi. Bitbit natin sila at ang kanilang mga pangalan araw-araw. Ginoo, sa inyo na ang salita. Salamat, Pangulo. Bilang pag-alala kay Colonel Bud Anderson, nagpalipad siya kamakailan ng F-16 bilang pagpupugay. Salamat sa pagbibigay diin sa base ng industriyang pangdepensa, ang arsenal ng kalayaan. Mahalagang tandaan na si Pangulong Trump ang pinakamabilis at may malinaw na layunin sa muling pagpapatayo ng industriyang pangdepensa sa kanyang unang termino. Ngayon, muling binubuo ang arsenal ng kalayaan. Mas masigla ngayon ang base ng industriyang pangdepensa kaysa kailanman mula pa noong ikalawang digmaang pandaigdig at mabilis pa itong lumalago. Ihambing mo ito sa Iran kung saan halos wasak na ang industriyang pangdepensa. Ang kakayahan nilang buing muli ang mga sandatang ginagamit ngayon na nakatago sa mga pasilidad sa ilalim ng lupa at unti-unting nauubos ay naapektuhan ang kanilang muling pagtatayo sa paglipas ng panahon. Walang halaga yon at sa palagay ko, ang pagkakaibang ito ay pamana rin nito sa inaharap. O heto. Salamat sa iyong oras. May palatandaan kaming muling kukunin ng Imaera ang kontrol sa kipot ng Hormuz. Sa ngayon, anong hakbang militar ang ipapatupad para matiyak ang ligtas na paggaan ng ating mga kaalyado, hadlangan ng ating mga kaaway, at ipakita ang dominasyon ng sister wag sa reyon? Pwede mo rin bang magkomento sa mga kalaban ng Amerika tulad ng Rusya, China at Hilagang Korea hanggang saan ang kaya nilang marating? Tinutulungan nila ngayon ang makinarya ng digmaan ng Iran gamit ang armas at intelihensya. At ano ang mga hakbang militar natin para parusahan ang koalisyon ng kaaway? Salamat sa mga tanong. Mas dumami na ang dumadaan na barko sa kipot ng Hormuz ngayon. Ayon sa Pangulo, malinaw niyang sinabi sa Iran na bukas ito sa negosyo at tiyak na may opsyon tayo. Kapag tinitingnan mo ang plano ng Estado Mayor tungkol sa hukbong dagat, base ng industriyang pandagat, mga cruise missile na nakapwesto sa baybayin, VANT at kontramina na kakayahan. Simulat sa pool, nakatun tayo sa pagpapahina at pagtalo sa kanilang kakayahan at paglimita ng opsyon nila. Ginagawa natin ang ilang bagay, may alam na ang lahat, may hindi pa, para malihang tamang kondisyon. Nananiwala akong malinaw ang pahayag ng Pangulo kanina na dapat maging handa ring kumilos ang ibang bansa sa mundo sa mahalagang daanang dagat na ito. Hindi lang ang hukbong dagat ng Estados Unidos ang naroroon. Sa pagkakaalam ko, dapat ay mayroong isang makapangyariang hukbong dagat ng Britanya na handa ring gumawa ng mga ganitong bagay. Binanggit niyang bihirang gamitin ang internasyonal na daanang dagat na ito kumpara sa iba. Dapat magpakita ng posisyon. Si Pangulong Trump ang umaako sa mabigat na gawain para sa malayang mundo laban sa banta ng Iran. Hindi lang natin problema ito habang nagpapatuloy, kahit tayo ang gumawa ng karamihan sa paghahanda para manatiling bukas ang kip. Na iyan ay isang resultang matagal ng milinaw ng Pangulo. Tungkol sa Russia at China, alam natin ng eksakto kung anong ginagawa nila, kung ano ang ginagawa nila o hindi nila ginagawa. Hindi natin kailangan gawing publiko lahat ng ito, pero kapag kinakailangan, hinaharap natin ito. Harapan. Hindi ko alam kung may gusto kang idagdag. Sa tingin ko, nasabi mo na lahat. May schedule ka ba para sa pagpapatupad sa kipot? Salamat Ginoong Kalihim, David Zier, boses ng Real America. Nakita ko ang sigla sa mga linya ng produksyon, shipyard at steel mill. Kamangha-mangha. Gusto ko sanang itanong ang status ng delivery ng mga pinalakas na bunker para sa dagdag proteksyon ng tropa. At nang hindi dinetalye, ano ang ginagawa natin para protektahan ang estratehikong eroplano gaya ng Sentry? Magandang tanong. Sa mga lugar na napuntahan ko, kitang-kita ang mahigpit na disiplina sa paggamit at pagpapahusay ng mga bunker. Kaya mula pa sa simula, malinaw naming sinabi na unang ginawa namin ang magtayo ng depensa at tiyaking nasa pinakamataas ang aming kakayahan bago pa nagsimula ang lahat. Kasama rito ang paggawa ng mga fortification hanggat maaari, pero kasama rin dito ang pagkalat o dispresyon. Kung magkakasama lahat ng tao sa isang lugar, malaking problema ito. Kaya dispersyon ang estratehiya natin at habang ginagawa ito, nadadagdagan din ang mga bunker.
Matapos makipag-usap sa mga kaalyadong komandante sa Israel at iba pa, mabilis naming naipatupad ito. Kaya, ang pagtiyak sa seguridad ng mga posisyong ito ang pangunahing prioridad sa operasyon. Tulad ng layered na depensa sa Himpapawid, kasama rito ang Patriot, THAAD, jet fighter, patrol, iba pang kinetic system at electronic warfare system. Kaya, nasa pinakamataas na antas ang depensa ng ating mga tropa at iba pang asset. At magkokomento ako tungkol sa iba pang asset na binanggit mo, tulad ng mga air wing at sasakyang panghimpapawid. Kumikilos ang kalaban para makuha ang datos at intelihensiyang hindi nila dapat makuha. Alam namin ito at sa huli, inililipat namin ang mga bagay. Isa sa mahahalagang prinsipyo sa sandatahang lakas ay huwag magtakda ng predictable na pattern. Kaya ginagawa namin ito. Sinisikap ng mga komandante ayusin ang mga sistemang ito, tiyakin ang tamang posisyon at maiwasan maging madaling target. Salamat, Ginong Kalihim. Ang Estados Unidos sa Tirana ay tila hindi magkasundo ngayon kung ang mga negosasyong ito ay nangyayari o hindi. Anong epekto nito sa estratehiyang militar? May kaugnayan ba ito? Hindi po talaga, General. Sinabi ng Pangulo kahapon na ang Sabriwer na tingin ko ay mga tao ay kailangan mag-isip ng estratehiya. Ang mga planta ng kuryente at mga balon ng langis ng Iran, yun ang mga salita niya bago tapusin ang operasyon. Merong bang paraan para gawin ng alinman sa mga bagay na ito nang hindi seryosong inilalagay sa panganib o lubang napipinsala ang mga sibilyan? Sa mga negosasyon, masasabi kong kasama ko sina Steve, Jared, ang vice-presidente at si Marco kahapon. At talagang totoo ang mga negosasyong ito. Patuloy ang mga ito, aktibo, at sa tingin ko ay lumalakas pa. Nagpapasalamat kami para dito. Tulad ng nabanggit ko, mas nais talaga namin magkaroon ng kasunduan. Kung handang isuko ng Iran ang kanilang material at ambisyon, magiging maganda yon. Iyon ang layunin. Ayaw naming sumobra sa dapat gawin sa militar. Hindi ako nagbibiro. Makikipagnegosasyon tayo gamit ang mga bomba. Tungkulin naming tiyakin na ang Iran. Para maintindihan ang bagong rehimen, mas gaganda at magiging kapakipakinabang ang posisyon nila. Kung may ganitong kasunduan, magpapatuloy kami. Magkatuwang kaming nagtatrabaho. Pero ang focus ay sa kasunduan. Kung maaari, nais naming tapusin agad ang kasunduang ito. Kung hindi, handa kaming mabatuloy. Gusto niyo po ba, Ginoong Pangulo? Salamat sa tanong. Palagi naming sinusuri ang mga isyung ito at gumagawa ng mga hakbang para mabawasan ang panganib ayon sa mga patakaran ng sandatahang lakas. Salamat po, Ginoong Kalihim. Alam kong nabanggit niyo na ito ng kaunti, pero particular tungkol sa kipot ng Hormuz, ang pagbubukas ba ng kipot ay isang mahalaga at pangunahin layunin ng Operasyong Epic Fury? O ito ba ay gawain ng ibang mga bansa? Pangalawa, hindi ko hinihingi ang komento nyo sa hindi pwedeng pag-usapan. Anong mensahe ninyo sa mga Amerikanong nagmamahal sa Pangulo at naniniwala sa kanya pero nag-aalala sa mga tropang nasa ibang bansa? Ang pangunahing layunin namin mula sa pulpito na ito Mula pa nung unang araw ng Pangulo ng Konseho, ng Vice-Presidente, ng Kalihim Rubio at na iba pa ay naging malinaw. Ang produksyon ng misil, industriyang pangdepensa, buong kakayahan sa produksyon, hukbong dagat at pagpapalawak ng kapangyarihan ang mga naging punto. Hindi magkakaroon ng sandatang nuklear ang Iran. Mahalaga ang pagwasak sa kanilang hukbong dagat para pigilan silang magpalawak ng kapangyarihan mula sa kanilang baybayin. Ang pahayag ng Pangulo kaninang umaga ay nagpapalinaw ng usapin tungkol sa kipot ng Hormuz, kung saan gumawa tayo ng mga kondisyon para sa tagumpay at titiyakin nating alam ito ng Iran ay hindi lang problema ng Estados Unidos. Handa kaming mamuno. Si Pangulong Trump ang namuno mula simula, pero hindi lang kami ganito. Dapat ding pakinggan ng ibang bansa ang sinabi ng Pangulo. Napatunayan na niya na talagang seryoso siya at malinaw niyang ipinapakita ang kanyang kasalukuyang posisyon. Mukhang kailangan talagang matutong lumaban ayon na rin sa matagal ng sinasabi ng iba. Hindi ka pwedeng magkaroon lang ng mga bandila. Kailangan mo ng mga pormasyon. Hindi sapat ang ilang barko lang. Kailangan mo ng tunay na epekto. Mahalaga ang mga bagay na yan sa mapanganib na mundo, lalo na't lumalakas ang kalaban. Kaya na't minabanggit ng Pangulo ang ating industrial na base. At inilulunsad natin ang Arsenal of Freedom Tour para buhayin itong muli. Ginagawa ito ni Pangulong Trump sa kakaibang paraan sa usapin ng mga tropang panlupa. Não entendo porque a base. Alam na natin ito, kaya wala tayong tiwala sa kakayahan niyang gawin ito. Tingnan ang record niya sa kapayapaan gamit ang lakas na may resulta para sa America First. Sabi niya, at totoo naman ito, at nasabi ko na rin dito, hindi natin isasantabi ang anumang opsyon. Hindi ka maaaring lumaban at manalo sa isang digmaan kung sasabihin mo sa iyong kalaban kung ano handa mong gawin o hindi gawin. Kasama na rito ang pagpapadala ng mga tropa sa lupa.
Ang ating kalaban sa mga sandaling ito. Iniisip niya na may 15 paraan para atakiin sila gamit ang tropang panlupa. At totoo nga. Kung kailangan talaga, pwede nating gawin ang mga opsyon ito para sa Pangulo at sa kagawaran. Pero maaring hindi naman magamit, baka gumana ang negosasyon o may ibang paraan. Mahalaga ang pagiging hindi mahulaan, huwag ilantad ang handa mong gawin. Paano kung may natutong tao tulad ni Pangulong Trump na unang gumatikos sa Iraq at Afghanistan? Hindi na niya ulitin ang mga pagkakamaling iyon. Sa palagay ko, naging malinaw siya rito mula sa entablado. Salamat. Sekretaryo Hegseth, may tanong ako para sa iyo at isa pa kay General Kane. Sabi mo, 1 buwan na ang operasyong Matinding Put. Gaano katagal bago makuha ang mga layunin? Posible ba ang kasunduan bago ito makamit? Tungkol naman kay General Kane, ayon sa media, mukhang may napipintong paglusob sa lupa. Ano pa ang mga particular na layunin ng mga sundalo at mga marine ipinadala sa gitnang silangan para magsilbi sa labang ito? O kagaya ng sa naunang tanong, ito ang pinaka-basic sa militarismo. Huwag mong sabihin sa kalaban mo kung ano ang handa mong gawin o hindi gawin, at huwag mo ring sabihin kung kailan ka titigil. Kung ang kalaban ay mahilig magtago sa bunker, ipunin lang ang kanilang misil at hintayang sumuko ka. Kaya hindi yan tanong na sasagutin ko, at hindi rin yan tanong na tiyak ng nasagot ng presidente. Meron kaming sarili naming mga layunin, patakaran at target, mga layuning militar na isinasagawa at mga bagay na sinusuri namin. Maaring umabot ito ng 4, 6 o 8 linggo, pero hindi namin sasabihin ang eksaktong panahon dahil ang mahalaga ay matupad ang mga layunin at maayos ang takbo namin. At araw-araw naming sinusuri ito ng presidente ng Estado Mayor. Magiging desisyon yun ng presidente at siya lang kapag natapos na ang mga layuning yon at kapag para sa kapakanan ng sambayan ng Amerikano ang pagsasapinal ng kasunduang ito para matiyak na hindi magkakaroon ng sandatang nuklear ang Iran. Kakayahan, sa huli, na maisulong ang ating mga layunin o interes. May iba pa ba? Presidente. Wala, para sagutin lang ang iyong tanong. Reagan, malawak ang hanay ng mga opsyong militar na iniaalok ng mga puwersang ito. Hindi lang limitado sa nabanggit mo. Sa lupa, ayokong limitahan ang espasyo ng pagpapasa ng Pangulo, pero napakaraming posibilidad. Sa pinakamababa, dapat mapansin ng Iran na nandoon ang mga iyon at nagsisilbing punto ng presyon. Kaya, dapat nilang suriing mabuti sa antas ng diplomasya bilang Pangulo, pero dapat din nilang isaalang-alang kung ano ang nasa harap nila. Jerry. Finor, mabuti, Ginoong Kalihim. Ang intelihensya ng Estados Unidos ay matagal na nagsusuri na pinoprotektahan ng Iran ang mga lider ng Al-Qaeda, kabilang na ang kasalukuyang emir na si Saif al-Adel. Naminiwala ang Ziwa na nasa Iran pa rin siya matapos tumakas sa Afghanistan, kasama siya sa mga target. Kayo po, Ginoong Presidente, ayon sa Centicom at iba pang pampublikong sanggunian, ayon sa ulat ng pahayagang Iranian, malaki ang ibinaba ng pambobomba gamit ang misil at drone mula simula ng digmaan, ngunit hindi pa ito tuluyang nawala. Lahat ng palatandaan ay nagpapakita na natili silang nasa mababang antas. Pero pwedeng bumaba pa ang matatag na bilang nitong mga araw. Paano tayo makakalapit pa sa zero? At ano ang epekto ng huminang, ngunit nananatili pa rin tunay na kakayahan ng Iran sa kasalukuyan at hinaharap na mga operasyon? Kaya. Hindi ako magkukomento sa isang partikular na target, ngunit malinaw na kalaban pa rin natin ang Al-Qaeda at marami tayong taong nasa listahan ng mga target sa Iran. Kung kinakanong nilang Al-Qaeda, tiyak nakasama sila roon. Só rapidamente. Alam mo, yung mga gumagalaw na target na inatake natin, gaya ng binanggit ng Kalihim, yung 200 na pag-atake na isinagawa kagabi. Nakakatulong ito sa patuloy na pagbawas. Ang ikalawang pangmatagalang epekto ay ang malawakang pag-atake sa kanilang industriyang pangdepensa na hadlang sa muling pag-supply sa hinaharap. Kaya nakikita natin ang isang pababang trend. Patuloy pa rin silang nagpapaputok. Mahigpit nating pinaigting ang presyon sa magkabilang panig ng sistema. Sekretarya, salamat sa tanong. Naniniwala ka pa rin ba? Sinabi mo dati na susuko ang kamunuan ng Iran. Naniniwala ka pa rin ba doon? Nakatuon pa rin ba ang Estados Unidos sa kolektibong depensa ng NATO? Para kay Pangulong Kane, pwede mo ba kaming bigyan ng pananaw sa legalidad ng pag-atake sa mga planta ng desalinitasyon kung ito'y iuutos ng Pangulo? Masasabi kong natapos na ang misyon.
Maaari mo yung tawaging pagsuko o pagkatalo. Basta ayon ito sa aming mga kondisyon. Pero patuloy kaming nakatuon sa labanan na magtatapos ayon sa aming mga termino at ng Pangulo. Walang duda dyan. Sa NATO, desisyon ng Pangulo yon. Pero masasabi kong maraming bagay ang nailantad. Maraming naipakita sa mundo tungkol sa kung ano ang handang gawin ng ating mga kaalyado para sa Estados Unidos ng Amerika. Sa ganitong malaking pagsisikap para sa malayang mundo, hindi lang ito para sa Estados Unidos, kundi pati sa mga kaalyado at iba pa. Pero kapag humingi tayo ng tulong o pahintulot sa paggamit ng base at impapawid, may mga tanong at hadlang tayong natatanggap. Diin ng Pangulo, walang tunay na alyansa kung di handang tumayo ang mga bansa sa iyong tabi kapag kailangan. Itinuturo niya ito at siya rin ang magpapasya kung paano matatapos ang lahat. Tingnan, hindi ako magsasalita tungkol sa specific na target. Dagdag ito sa tanong ni Jillian na tingin ko hindi ko nasagot ng buo. Pero alam mo ba, ang mga pinagsamang puwersa ay profesional at gumagamit ng iba't ibang sistema para maingat suriin ang lahat ng salik, mula panganib sa sibilyan hanggang legal na usapin ang bawat target. Kapag lumilitaw ang mga target sa harap namin, sinusunod namin ang parehong proseso at tinatamaan ang mga lehitimong target ayon sa karaniwang pamamaraan. Pangulo, naniniwala ba kayong walang tigil putukan o awa para sa mga kaaway? Hayaan siyang magpatuloy. Ako. Ayos ba? Salamat, Sekretarya. No domingo, o Presidente Trump disse nawasak na ang unang rehimen ng Iran at ang pangalawa ay halos wala na rin. Ang ikatlong rehimen na yon ay mas makatwiran sa negosasyon. Sumasang-ayon ka ba? Bakit? Iiwan ko ang sagot sa koponan ng negosasyon. Sila ang nakikipag-ugnayan at nakikipagdialogo tungkol sa mga tuntunin. May produktibong pag-unlad at naroon kami sa tabi ng aming koponan sa negosasyon. Palagi siyang bukas at handang ilagay sila sa mas mabuting posisyon. Maraming salamat. Lubos ako napapasalamat.